despite nung naging discussion, hindi pala naging malinaw sa kanila yung differences ng types of layout natin. Maaaring naintindihan ko naman, baka kaya hindi ganun kalinaw po sa atin is dahil mahaba yung lesson. Wala din tayong specific slide na nagsho-show kung ano yung distinctive features ng bawat layout. So, with that, yun po yung i-discuss ko sa inyo today. So, hopefully, after this one po, wala na magsasabi na hindi po naintindihan yung mga layouts natin. Okay? Or hindi ma-differentiate. So, ito po, share ko na po sa inyo. Mabilis lang naman tayo today. Ayan. So, meron na po akong na-prepare na ganito. So, but before ko po ipakita or i-share sa inyo ito, is dito muna tayo sa key differences. I think these key differences will be enough na po para po masabi natin na may pagkakaiba't iba yung layout. So, please make sure po na maintindihan ito and para din po hindi ma-overload at mahirapan yung ating mga utak na ma-differentiate po yung 7 layout natin. I have here keywords na pwede po nating maging basehan. Okay. So, the first one is office layout po. So, ang office layout po natin, it focuses on communication and employees' comfort. So, more on ang ating pong intention kung bakit po natin ginagamit ang office layout is para po may mas maayos na flow ng communication. I think na-mention ko naman po ito sa ating discussion. So but still, para po mas matandaan ay for communication po. Better communication, yung purpose kung bakit tayo nagamit ng office layout. And saan ba siya applicable? Di sa mga office-based na structure po nung atin pong business. Para po dito sa mga open, collaborative, or traditional na with cubicles po. Doon lang applicable ang office layout po. Okay, malinaw po ba sa atin yun, class? Naintindihan po. So, hindi nyo siya pa pwedeng gawing office layout yung may production. Siyempre, from the word office, di pang office lang siya. Na structure po ng layout. Doon lang natin siya pwede gamitin. Okay, next. Retail layout. So, retail layout naman po, the main goal is to enhance customer flow. Kasi nga, ang retail layout from the word retail, dun lang po sa applicable sa mga ganong setup. Katulad po ng supermarkets, clothing stores, department stores, retail layout pong ginagamit natin dyan. Bakit? Para po ma-enhance yung customer flow as much as possible, yung atin pong layout or yung design po ng ating layout sa mga supermarkets natin, mas maayos po yung flow, mas mabilis yung flow nila kapag sila po ay namimili. And at the same time, yung pong location ng mga items natin is strategic din para po mas tumaas yung benta. So that's the use po nung retail layout natin to enhance customer flow. Are we good na po sa retail layout? Next. So we have here warehouse layout. So from the word warehouse, applicable lang to sa mga storage area natin. So this one is to optimize storage movement. So it is all about efficiency in storing, retrieving, and shipping products. More on, kapag in-store mo doon yung items, dapat mabilis mo din siyang makikita and mabilis mo lang din siyang mapapalabas for shipment. So that's the use of warehouse layout, optimize storage and movement. Okay, next tayo, fixed position layout. Saan siya ginagamit? From the word fixed position, so dapat naka-fix lang yung layout natin kasi yung atin pong product na pinoproduce po doon ay large and immobile products. Hindi natin madaling i-move. Kagaya po nung example ko sa inyo, yung bahay, yung airplane, more on for construction and shipbuilding. Okay, so yan po ay fixed position layout. Hindi pwedeng igalaw-galaw ang atin pong mismong product. Kaya po ang nagmo-move po dyan ay yung labor natin, yung ating pong machines and equipment. Siya po yung iniikot or iginagalaw natin kasi malaki yung product na ginagawa natin. Okay, malino po ba tayo doon, class? Okay, next po. So, process-oriented layout sabi flexibility.
So, yan naman po ay in terms of flexibility, bakit? 'Di ba doon sa ating process strategy na discuss na natin ano ang process-oriented natin. So, those na yung products na pinoproduce po natin ay low volume but high variety. Kaya po, we can consider na ang process-oriented layout natin ay flexible dahil nga po ng marami tayong variety ng product na pinoproduce. So, dapat yung layout po natin kapag ka ganong high variety ay flexible. So, that flexibility of layout pertains to the process-oriented layout po. Okay, malinaw po. Next po tayo. Work cell layout naman. So, work cell layout, siya po ay in between ng process and product-oriented layout. Bakit po? Kasi yung work cell layout po natin ay it is a balance between flexibility and efficiency. Flexible si process-oriented, tapos ang efficient naman ay si product-oriented. Kaya po siya ay in between si work cell natin. So, para saan po ito? So dito, it is a group workstations into cells that handle similar product. Hindi po one product ha, similar products. Iba ang one kaysa sa similar products. Okay? So yun po yung use nung ating work cell layout. And then lastly, product-oriented layout naman po, since high volume nga po ito based sa ating process strategy na diniscuss dati. Ang product-oriented natin or yung product strategy natin is para po sa low variety but high volume. And since high volume po siya po ay efficient. Ano? So ngayon, saan ba siya usually? Kapag may mga assembly line po tayo, so doon po siya applicable. Yan po yung 7 layouts natin and yung key differences po ng mga yan. So from the word itself naman class, makaka-relate na tayo or maintindihan na po natin yung differences po nila. Okay, malinaw na po tayo doon sa 7 layouts natin. Yan po kasi yung feedback na nalilito pa po kami ma'am doon po sa differences ng layout. So yan na po yung sagot dyan ha. So ngayon kung tayo po ay lito pa din lalo na sa application ng mga words na yan for the scenario saan ano yung pinaka-applicable na layout kapag ganitong product or ano yung advantage sa ganito ganyan, eto naman po yung pwede niyong gamitin. Pero hindi na po para ulitin ko po na isa-isahin. Ito ha, so siguro ibibigay ko na lang po iyan sa inyo. Screenshot nyo na lang po. 1, 2, 3, screenshot po. 1, 2, 3, screenshot. Para basahin nyo po. Kasi yung iba naman po dyan is same thought lang na naging discussion ko. Sinummarize ko lang po for the sake na mas madali nyo maintindihan. Okay, next. Ito po. 1, 2, 3. Screenshot nyo na po. Screenshot. Okay, print screen. Okay, okay na po tayo. Nakapsure nyo po, class. Oh, kayo na magbasa nun at kayo naman ay best in reading. Ano po. So, para lang din po ma-maximize natin yung oras natin ngayon at talaga pong ang dami ko pa ding gawain. Ano? So, yun po ay isiningit lang yung pang-review ninyo. Pero class, kayo naman po yung third year na. So, hopefully next time, if may mga questions tayo, again, napakadali naman pong mag-search sa internet. Ano? So, siguro po, ayun nga, before tayo mag-feedback na hindi po natin naintindihan yung part po na yon, please make sure po na tayo nagawa natin ng paraan din na ma-check muna. Kung talagang wala tayong mapagkuhanan na mas madaling maintindihan, edi bago nyo po i-feedback sa akin na kailangan po nating ulitin i-discuss yun or ito pong topic na ito hindi ko po masyado na gets. Ano po? So yun lang. Gusto ko lang din po makitaan po ng effort pa and then bilang tayo yung mga IE, dapat po tayo resourceful sa mga ganyang pong bagay. Ayun po. So, ayun, tsaka kasi class yung iba pong students, maaring ang iba talagang gustong matuto, ay meron pong students na nabuburya kapagka yung yung oras masyado nila ay nakukuha or nagagamit. So ayan po, ayan. So hindi tayo pare-parehas ng personalidad kaya kailangan natin na gumit na. Ano po. So ayun lang
Para naman po doon sa mga items, doon sa mga problems natin sa Gform, so inassess ko lang po kung alin yung madami ang nagkakamali. And then yun lang po yung ating i-discuss today. Okay, ready na po kayo? Can you type pa dayon kung ready na po ang lahat? Okay. So, meron na din po ako ditong ibang explanation na tinype ko na para at least hindi nyo kasi makakapture lahat pag pinapakinggan nyo, diga. I-screenshot nyo, print screen ninyo yung mga items na with explanation. Pero hindi naman lahat kailangan ibigyan ng explanation isulat dito. Ano? Okay, so in here, first item na maraming nagkamali po is the work cell layout, a special arrangement of machinery and equipment to focus on production of a single product or group of related products is for manufacturing application and has no relevance to services. So, false yung answer natin dito. Wait lang pala. Lahat naman po, nakita niyo naman po yung kung ano yung tama at maling sagot sa per item. Ano, kasi nagbigay naman ako doon. Sige. So, alam na ninyong false ang sagot dito. So, bakit po false? Ano ba dapat, class? So, based po doon sa ating naging discussion kanina, ano dapat? Single product daw. Ano ba usually ang single product? Para po siya sa high volume. So, saan po ang high volume natin na quantity ng napoproduce? Class, saan ang high volume? Sa product. So, product focus tayo dito. So, ang layout natin dito ay product-oriented layout. So, ang answer po natin ay false. Okay. So, yun po yun. Minsan, kailangan po natin humanap ng keywords para po judge natin yung statement. Next, a guideline for determining the arrangement and space allocation of retail store is to place high impulse and high margin items such as housewares and beauty aids in prominent location. So dito class ay, ang sagot po natin ay true. Marami po nagsagot din ng false. So sa atin pong retail layout, as much as possible, yung magiging visible po sa atin pong mga buyers is yung mga items na talagang 'pag nakita mo ay maiengganyo kang bilhin. So, depende din naman 'yan sa nagiging trend po kung ano yung mga patok ngayon na items, puwedeng gano'n ang consideration natin. Kaya as much as possible po ay mabibigyan po natin ng maayos na locations ay yung mga high impulse and high margin items. When we say high impulse, kapag nakita mo yun ay parang ikaw ay maiengganyong bilhin. High margin, malaki po yung chance or malaki yung potential ng product na yun na magbigay ng kita sa business. Okay po. So, yun po yung ating consideration for retail layout. Okay? Or retail store. Are we good, class? Naintindihan po yung part na yan. Okay, next po tayo. Next, so process-oriented layout is typically have low levels of work in process inventory. So when we say work in process inventory, it means na yan po yung mga ongoing na pinoproseso po natin na items. So sabi dito, sa process-oriented daw, mababa daw yung mga ganon. So, ang correct answer po natin ay false. Bakit po? Sa process-oriented natin, since siya po ay high variety, so it means kapag po atin pong pinaproseso po iyon, matagal din po ang pagpaprocess. Kasi example natin dito, machine shops. Diga, hindi po siya katulad ng product-oriented na madami ang quantity kasi mabilis yung proseso. Sa process-oriented, less variety tayo, sorry, low variety tayo sa product oriented kasi po, at the same time ay mataas yung volume natin. Ibig sabihin sa volume na yun, mabilis yung proseso natin. Sa process oriented, low volume po tayo. So it means na mabagal yung proseso natin po sa bawat product bago natin matapos. So it means na yung ating work in process na inventory sa process oriented po ay mataas naman. Kasi nga po mabagal po yung proseso natin. Okay, so that's why answer po dito ay false. So, high po tayo sa process-oriented. Okay, malinaw po. Okay, next po tayo. Craft.
So, ang crop natin, tayo naman nag-discuss na, nag-solve pa diyan. Di ko alam kung bakit mali pa yung iba. Hindi naman pang-assembly line yung ating crop, tiga po. Ginagamit natin siya sa pagle-layout pero not focusing po doon sa assembly lines natin. Kasi 'pag sinabi nating assembly lines, linear po iyan. Dire-diretso yung production natin. Ano, kagaya nga po ng dini-discuss ko sa inyo nung nakaraan kapag motorcycle, 'di ba, linear po yan. Isa po yung dire-diretsong proseso dadaan doon yung mula frame hanggang sa mabuo yung motor. Linear siya. Yung crop ba natin, linear po ba yung ating layout doon? Hindi po. Kaya po answer natin ay false. Okay po. Okay, next po tayo. Raise hand na lang po ha kung may tanong, ano, para po tayo ay makakontinue ng discussion. Next, so the balancing of work cells users or uses the same procedures as the balancing of an assembly line. So dito po, answer natin ay false. Kasi po, hindi natin masasabing parehas si work cell at assembly line. Si work cell po natin, we are, tawag dito, ang atin pong pinoproseso po dito sa work cell is yung mga product na similar products pero hindi po siya iisa ha. Similar products po siya. Ang assembly line naman po natin usually is isang product lang po siya na linear. Kaya kung i-compare po natin ang dalawa, hindi po talaga magkaparehas yan. In terms sa si work cell po, in terms sa flexibility po yung advantage niya. Si assembly line naman po, since siya po ay parang product oriented, linearity po siya. And also in terms of task allocation, material flow, magkaiba po yung sa work cell at yung sa assembly line. So that's why ang answer po natin dito ay false. Okay? So yun po, again, yung may mga notes tayo dyan, pwede nyo i-capture para reference ninyo sa explanation. Next tayo. Again, raise hand lang ha if may tanong. A focus work center is well suited to the production of large family of products requiring similar processing and even if their demands are not very stable. So, class, thus, yung atin pong focus work center are ideal for family of similar products. So, they are not well suited po to handle yung mataas na demand. So, sino po ba yung kaya mag-handle ng mataas na demand? Yun po yung product-oriented layout natin, not the focus work center. Ang focus work center kasi natin, almost same po siya nung sa work cell layout natin. Ano? So, ayun, hindi kayang i-handle din po nung ganon yung if yung demand po natin ay not stable and if mataas din po yung ating demand. Okay? Are we good po dito, class? Okay, next po tayo. Ang iba, hindi ko nakikitang nag-confirm. Iilan yung nakikita ko sa mabilisan kong pag-check. Pasuyo ako ha. Dapat lahat po ay bibigyan ng confirmation. Para nakikita natin kung meron ba talaga may tanong pa or wala. Okay? So next, a fabrication line and assembly line are both types of repetitive and product-focused layout, but only the fabrication line utilizes workstation. So dito, ang daming words natin mapansin na hindi magkakatugma. But para masabi natin agad na police to, initially una pa lang fabrication line. Fabrication line po natin is ah siya po ay pwedeng example natin ng process focus. Hindi po repetitive, hindi product focus. Kaya po ang answer po natin dito ay false. Fabrication parang sa machine shop po siya, papasok. Okay po, malinaw po sa atin yon. Okay, next po tayo. The biggest advantage of a product layout is its flexibility to handle varied product needs. So, yun po ba ang ating ang pag sinabi po natin flexibility, saan po siya? Based sa atin pong naging discussion kanina dito sa key differences natin. Flexibility po ay para sa process-oriented layout. Okay. So, sagot po natin dito ay false. Para po siya sa process. Okay. O, sige, nakakasagot na kayo. Next po.
Okay, so the minimum number of workstation depends upon the set of task time and precedence chart but not the number of units scheduled. So dito po ang answer natin ay Paul. So yung task times natin and precedence chart, so it sets the groundwork and then the number of units natin na na-scheduled plays crucial role in determining the minimum number of workstations required to meet the production goals po natin. So therefore, yung statement po natin dito is false. So class, ito ay naka-indicate na dito para tayo mas mabilis ha. So again, please screenshot na lang po para po kayo may reference if hindi pa fully nagegets po yung mention ko. Okay, next po tayo. Medyo madami-dami pa din po ito, kaya medyo kailangan bilisan. So, product-oriented layout natin tend to have high levels of work in process inventory. So, sagot natin ay Paul. So, ito na may napag-usapan na natin kanina. Ang nakalagay nga lang po ay process ito. Ano? So, saan po? Ang product-oriented layout po natin ay low po ang work in process. Saan po high ang ating work in process? Sa process-oriented po. Kaya ang answer natin ay false. Okay na po tayo? Okay, next po tayo. The layout strategy that deals with low volume, high variety production is ano po? Low volume and high variety. Yan ang minaaralan natin sa process strategy. Sa process strategy nga tama. So, ang ating pong sagot dyan ay process-oriented. Kapag high variety tayo, process-oriented yun. Ay wala sa choices. Kaya ang sagot po ay letter E, none of the above. Okay, next po tayo. A special arrangement of machinery and equipment to focus on production of a single product or group of related products describes what type of layout? So, 'di ba, single product or group of related or similar products po, ang tawag natin diyan or ang layout natin diyan is work cell. Based din po dito kanina. Ayan, similar products. Okay po. Okay tayo doon, class. Okay, next tayo. Number 32. So because the fixed position layout problem is so difficult to solve on-site, operations managers what? Up to what? So, ang ginagawa po nila, they often complete as much of the project as possible off-site. Kasi nga po, malalaki yung products natin dito. Kung kaya naman po natin gawin na magkakahiwalay bago po i-combine, ganun po yung ginagawa natin sa fixed position layout. Okay? So, if you're going to assess po yung other choices po natin dito, please, ano na lang po, be reminded that if merong parang parehas na tama, palagi tayong best option. Ano po, minsan, kahit po may background na tayo doon po sa topic, kailangan po talaga ay reading comprehension din. Understanding po doon sa mga nasa choices natin para mapili po natin yung best answer. In this way po, name-measure natin yung critical thinking po natin, hindi lang po sa problem solving. Na-incorporate natin na itong level ng question na ito, medyo average naman. Hindi yung to the point na easy lang siya dahil um, na-answer lang natin dahil sa na-memorize nating term. Ano po? So, kaya tayo may mga sinisingit na ganitong question para po sa critical thinking natin. Okay, are we good class? Naintindihan po ito. Fixed position naman siya. Kaya po ito talaga ang atin pong best answer po dyan. Okay, next po tayo. One factor impacting the fixed position layout is what? Yung atin pong movement of material to limited storage areas around the site. So since sa fixed position layout natin, ang product po na usually pinag-a-apply natin dito is yung mga malalaki nga po. So it means na um, or with impact nga po sa atin po nagiging decision making for that specific layout is yung atin pong movement ng mga material. Since we have here limited area, kasi sobrang lalaki na yung ng product po natin. Okay? And then, ito namang other part po, so sabi din minimizing difficulties caused by the material flow. Wala naman tayong material flow dito.
Kasi nga, product na malalaki yung ating pinag-uusapan. Requiring frequent contact close to one another, hindi din naman po. Ano, kasi hindi naman po ito ang nagre-require ng contact close to one another ay saan? Anong type of layout class? Saan? Saan kailangan ng constant communication? Anong type ng layout? Office layout. Ano po? And then, provision of low-cost storage with low-cost material handling. Yung mga storage natin, material handling, applicable po ito sa madaming volume, mataas na volume ng mga pinoproduce. So, ayun, best answer natin, letter D. 37 naman po. Which of the following is not an information requirement for solving low distance problem? Actually, puwede namang hindi ko na ito isama kasi hindi naman nga po tayo nag-discuss about low distance. Pero, reading comprehension again from the word low distance, ano yung hindi natin isasama diyan as consideration given that load and distance yung pinag-uusapan natin? Eh, di yung cycle time po. Ano, hindi naman natin kailangan po yung sa oras. Ano, kasi load and distance lang ang kailangan. Okay po. Are we good po dito? Ayun, though hindi naman ako magsasama na ng about low distance. Next. The major problem addressed by process-oriented layout is the minimizing cost by material flow varying with each product. Though, mhm, wait lang ha, saglit lang. Okay, so almost same assessment katulad po doon sa mga problems natin kanina. Ito office layout din. So ito din is more on hindi naman po siya applicable kay process-oriented. Tatandaan nyo po para ma-analyze nyo ito, kailangan natin isipin yung keyword natin para sa process-oriented which is flexibility and then at the same time is in terms of volume and then variety. So siya po ay low volume but high variety. So ano-ano kaya yung mga major problem na pwede nating ma-address using yung process-oriented layout natin. So dito po ay sagot natin ay letter D, minimizing difficulties caused by material flow varying with each product. So dito po, since tayo ay process-oriented layout, ang atin pong volume ay mababa lang yung pinoproduce natin dito. So with that, hindi tayo ganun nahihirapan sa material flow natin. Unlike po noong high volume po yung atin pong pinoproduce. So that's why best answer po natin dito is letter D. Okay na po tayo doon. Next, the most common tactic followed in process layout planning is to arrange the departments or work centers so they... Okay, so pag process layout ang pinag-uusapan natin, more on, ang goal po natin, lahat naman ng layout, ang goal po natin ay ma-minimize yung cost natin as much as possible. But, in process layout po natin, kung minimize cost yung pag-uusapan natin, dalawa yung nandito sa choices. Ay alin po yung best answer natin? Sabi sa letter A, minimize the cost of skilled labor. Kaya ba nating ma-minimize ang cost ng skilled labor? Paano ba i-minimize ang cost ng skilled labor? Babawasan natin yung skilled labor natin. Pero since process-oriented layout tayo, anong pagkakatanda nyo dyan based sa process strategy discussion natin? Pag process, pag high variety tayo, requirement po talaga na skilled yung labor natin kasi iba't ibang product yung ginagawa natin. So, dapat yung atin pong labor ay highly skilled. So, with that, hindi natin po pwedeng mapababa po ito. At kasi talagang kailangan natin dyan ng skilled labor. So, instead, ito po yung ating pwedeng ma-minimize ng cost dito in terms of material handling po natin. Okay? So, ayun po ang ating answer dito. Maximize machine utilization, saan po ba ito? Sa product-oriented ito. Allocate available space equally to all department. Sa process-oriented natin, hindi din po natin gagawa po iyang meron tayong equal. Kasi, iba't iba nga yung product na ginagawa natin. As much as possible, ay meron tayong pang small, medium, and large na mga sizes po na products. Okay po. So, ang answer po natin dito ay letter D.
Okey po tayo doon. Okey po, next po tayo. One disadvantage of process-oriented layout arises from the use of general purpose machines equipment. So, since tayo nga po dito, 'pag sinabi nating disadvantage, base doon sa definition ng process na low volume and high variety, alin dun ang negative? Alin dun ang disadvantage, class? Yung low volume o high variety? Class, alin dun sa dalawa? Please type your answer, low volume or high variety? Tiga ang negative doon or disadvantage ay low volume. So, bakit siya low volume? Kasi po, ang ginagamit po nating machine ay general purpose machine. Unlike po sa product-oriented na siya po ay mataas ang utilization. Dito po sa ating process ay mababa yung utilization ng machine natin. Okay, kaya ang disadvantage po noon ay dahil lang general purpose machines and equipment ang ginagamit natin. Okay po, are we good po, class, naintindihan? So, 'di ba, hindi po siya basta magsasagot ka lang. Ay dapat po ang gagawin natin ay may ano tayo, kumbaga i-embrace natin yun pong definitions, yung advantages and disadvantages po ng mga layouts natin. Talagang i-embrace po natin so that kahit anong ibato po sa ating information or tanong ay may paghuhugutan tayo. Bakit ito yung dapat kong isagot? Ano po? So, pwede din yung gawin, class 'pag multiple choice is talagang elimination method. Ano, katulad minsan 'pag nagdi-discuss ako sa inyo, "Oh, hindi ito pwede, cross out na 'to." So, para at least kung talagang hindi niyo man alam yung sagot doon, nakapag-eliminate man kayo doon ng dalawa, dadalawa na yung option ninyong pagpipilian. Mas mataas yung chance na tumama po kayo kahit po hulaan ninyo iyon. Ano, kasi kumbaga mas matalinong paraan kayo ng hula kasi nag-eliminate po kayo ng talagang hindi puwedeng maging sagot. Okey po ba 'yan, class? Naintindihan po ako? Okay, next po tayo. The typical goal used when developing a process-oriented layout strategy is to ayun. So, ito naman ay almost same question lang po kanina. Letter B ang sagot natin. Iba lang yung positioning, pero about, minimizing ng cost ng material handling. Okay, same lang po siya. Next, which of the following is true of a focus factory? Focus factory natin is, so sabi nga, may for familiar products. Okay, so ang sagot po natin dito, it may be focused in ways other than by product or layout. But actually, kanina sabi ko sa discussion, ay hindi ko na isasama, wag yun ang isipin ang tanong na ito. At baka magdagdag lang sa confusion po sa inyo. Given that, hindi naman po siya kasama dito sa atin pong pinaka na-focus na i-discuss. Ano? So, i-disregard nyo na lang po yung tanong na yun. Huwag nyo nang isipin at baka kayo malito pa. Kaya hindi ko na din i-explain po sa inyo ng ayos yan. Okay na po tayo dito. Pwede na tayo mag-proceed sa next po. Okay. So, which of the following constitutes a major trend influencing office layouts po? So, office layouts po natin, so given po itong ating mga concern na ito, ay ano daw yung pinaka-major na mag impact. Downsizing natin, more on ito po ay sa mga sukat ng bahay, hindi naman sa office layout. Globalization maybe, but indirect yung magiging impact niyan. Environmental issues, yes po, but indirect din. Ang pinaka may direct impact po is yung offsite employees natin. Okay, so since kung marami na po yung quantity ng offsite employees natin, maybe we can consider sa office layout natin, hindi na natin ganun kailangan lakihan or damihan yung cubicles natin. Okay? Okay po tayo doon. Next po tayo. Which of the following does not support the retail layout objective of maximizing the customer exposure to product? So actually, we can say na, ma'am, halos lahat tama. Ang hirap naman po na mag-decide. But, ito po yung ating least priority na ma-maximize natin yung exposure ng expensive items natin. Kasi class, kahit pa po mataas yung value ng isang item, kung hindi naman po siya mabenta, ay bakit po natin siya bibigyan ng mas magandang exposure? Better po
na mas mataas po yung exposure ng hindi man siya kamahalan pero siya po ay in terms of quantity, in terms of total na nagiging revenue natin is mas malaki yung impact sa ating business. Ano po? So kaya po ang atin pong best answer po dito ay letter C. Ano, so kung babasahin niyo din naman ng iba ay talaga pong tamang-tamang yun ang dapat na gawin. Locate hydro items, yung palaging mabenta, doon sa palaging nakikita. Use prominent locations, ito based sa ating naging discussion kanina. Tama yan. Use and location based sa discussion natin, dapat even kahit siya ay dulo na. 'Di ba yung mga supermarkets natin may per aisle po yan. Pero yung dulong part, nilalagyan pa din natin siya ng mga products kasi para hindi po masayang yung area na iyon. Ano, and then, convey store's mission with careful positioning of lead of department. So, okay din po tayo dito. So, ang atin pong pinaka hindi goal ng retail layout is yung maximize exposure ng expensive items. Letter C. Okay po tayo, class. Next. Ambient conditions, spatial layout, and functionality and sign symbols and artifacts are all sa servicescapes po yan. Actually, kanina nagkamali pa ako na na-mention. Sabi ko sa retail, applicable din. No, may specific ako example dito. Ano, um, pwede ito sa mga museum, yung mga ganon. Ano, so servicescapes po yan. Okay, next po tayo. 54. The concept of customizing in a warehouse layout is, ano po yung pwede natin makonsider? Excuse me. So, letter A natin is possible but causes serious loss of oversight of the quality function. So, parang hindi naman. Kaya nga tayo nagka-customize for improvement ng ating layout. Cannot be considered seriously in today's high-efficiency factories. No, actually, in terms of logistics natin, ang dami nating problema. Lalo na at nandiyan po sa warehouse ang karamihan sa ating investment. Bakit? Kasi nandiyan yung inventory. So, nandiyan yung most of our investment nga po. Ano? So, given that ay hindi po tama na hindi natin i-consider na tayo mag-customize ng warehouse natin. At hindi din naman po ganun kataas ang efficiency ng mga factories natin. Ano? So hangga't maaari meron lagi tayong for improvement. So letter C is theoretically sound but several years away in practice. Letter D natin, parang hindi din naman yun. Letter D po is a new trend in value-added activities. Ito lang yung medyo positive kung bakit daw tayo magkakaroon ng customization ng warehouse layout. Para po sa new trend in value-added activities. When we say value-added, it means na siya po yung may positive impact doon po sa business natin. So, saan ba natin napag-usapan yung word na value-added and non-value-added? 'Di ba sa value stream up natin? Pero in terms of time, wherein, ang sabi natin, those non-value added, yun yung ways na dapat natatanggal. So, it means kapag may value added tayo, yun yung dapat natin na na-embrace. So, dito, since positive tayo, may value added activities daw tayo, so we can customize warehouse layout for that po. Letter D yung sagot natin. Okay po tayo doon, class. Naintindihan po. Okay. 59. Ito, skip ko na kasi about low distance. Hindi ko na isama. 61. Which of the following is none or not one of the requirement of cellular production? Cellular production natin or yung work cell natin. Ano po? So, sabi, letter A, test pokayoke at each station in the cell. Alam niyo po yung pokayoke, class? Anong meaning po noon, class? Alam yon or hindi? Hindi po alam. Hindi po. Ang Poka-yoke po natin, napakahalaga po niyan. Dapat po ay bilang IE, alam po natin yan. Ano? Kasi iyan po yung dapat na ma-incorporate natin sa mga operation. Ito po yung tinatawag natin na error proofing. Yan po yung mga ini-incorporate natin sa proseso para maiwasan na magkamali or magkaroon tayo ng problema. So that's the Poka-yoke. So now, sabi,
True ba or okay ba na requirement natin sa cellular production natin ang Poka-Yoke? Yes po. Given that yung cellular production natin, sabi diyan 'di ba, may similar products tayo. So, similar products, hindi sinasabi na pare-parehas totally yan. Halos magkakamukha, halos pare-parehas po. So it means mataas po yung potential na magkakaroon tayo ng error in terms sa mga materials na ginagamit natin dyan. So kaya mahalaga po na meron tayong Poka-Yoke dyan, error proofing. So X na, hindi pwedeng sagot ang letter A. Letter B naman po, adequate volume for high equipment utilization. Saan po applicable yung high equipment utilization natin? Sa process-oriented, hindi po sa cellular. Kaya hindi natin requirement yun sa cellular. Kaya ang sagot natin dito ay letter B. Puntahan ko ang letter C. High level of training, flexibility, and empowerment of employees. So given po yung definition ng work cell natin, combination po siya ng flexibility and efficiency. So dapat yung manpower natin ay makasabay both for flexibility and efficiency. Okay, so hindi din po ito. Tama pong isa i-requirement, hindi po yung not one of the requirement. Letter D, being self-contained with own equipment and resources. So, given po na may mga um, specific products or similar products po tayo na pinoproduce po sa ganitong type ng layout, ay tama lang din naman na magkaroon po ng sariling equipment. Okay, and then, identification of families of products often through the use of group technology codes hanggat maaari para po in relation to letter A natin, yung letter E natin, maiwasan nga po natin yung pagmi-mix and yung mga errors po natin. Okay, kaya ang best answer po natin dito is letter B. Okay po tayo doon, class. Nagkakaintindihan po. Next, the assumption of stability of demand is important for justifying which of the following layouts. Stability daw ng demand. So, answer po natin is letter B. So, saan ba um, pinakamataas yung volume natin? So, doon po sa product natin. And since yun po, so yun po, doon related yung ating assumption ng stability ng demand po. Okay, so kumbaga parang since mataas na nga yung volume natin doon, medyo stable na din po yung ating nagiging demand po doon. Next po, which layout type assumes an adequate volume for high equipment utilization? Anong sagot dito, class? Sorry, may nakalagay na nga pala yung sagot. High equipment utilization, di po sa product-oriented. Ang low equipment utilization ay sa process-oriented. Klaro na po doon, class. Nare-recall. O, paulit-ulit na tayo dyan, class, ha? Okay. A product-oriented layout would be most appropriate for which one of the following business? Sagot natin ay steel making. Product-oriented sabi natin ay high volume. So saan lang ba dito may high volume tayo in terms of quantity? Sa steel making lang po. Yung steel making, bigyan ko kayo ng background. Ang ginagawa po dyan, pwede pong galing siya sa scraps ng mga metals, i-melt, i-combine, tapos po may pagdadaanan po siyang molde na kung saan po yung malaking buong piraso talaga, buong metals po ay dadaan nga po sa machine na yung machine po ay mayroon pong anong heat, init, i-expose po yung steel doon sa init para po siya ay um, mahati-hati. So, kapag po siya ay nahati-hati, so ngayon in terms of quantity, madami din po tayong napo-produce na steels po. So actually diyan sa Calaca meron tayo diyang steel making company or specifically ang pino-produce po doon ay rebars. So ayun nga po, dire-diretso yung steel, ang bilis niyan, tapos sobrang init niyan. Matalsikan ka ng konti ay patay, life threatening po iyon. So medyo delikado sa mga ganitong type ng manufacturing. But still, ang atin naman pinag-uusapan dito ay product oriented. Ibig sabihin, mataas po yung volume. At yun po ay, yung steel making natin, mataas po yung volume na napoproduce natin dyan. Okay? Very good po. Naintindihan po. Next. The assumptions necessary for a successful product layout include all of the following except
letter C. So, lahat naman po, ito ay positive. So, dun lang, ang pipiliin lang natin, alin ba dito yung negative? Kasi except naman po yung ating pinipili. So, ito letter C po. Okay? Next po tayo. Konti na lang siguro ito. Which of this layout is most suitable for processing sugar? So, since sugar, low variety naman tayo sa sugar. Pero in terms of volume, mataas. So, ano po yung ating gagamitin dyan? Letter D. Product-oriented layout. Malinaw po tayo daan, class. Which of the following is true regarding fabrication line? So, fabrication line, actually, unang sagot dito ay letter D. Ikinorek ko na lang po. Letter C. Fabrication line po natin, under po siya ng process layout natin. So, siya po ay depende actually sa ano, depende po sa kung papaano mo iko-comprehend yung fabrication. Ang thinking ko kasi sa fabrication ay yung parang mga machine shops. Kaya ang sinagot ko po ay letter C. Pero siguro kung ang fabrication po niya, ang tinutukoy dito yung mga tahian, letter D ang tamang sagot. So, yun na lang po. Okay? Okay po tayo daan, class. Sige, yan. The central problem in product-oriented layout planning is yung letter E po natin. Minimizing the imbalance in the workloads among workstation. So actually, almost paulit-ulit lang tayo. Yung ibang nasa option dito, sagot na doon sa other question. So alin na lang yung para sa product-oriented layout na best possible answer natin na hindi applicable doon sa ibang type ng layout. Yung letter E po natin. Ma-minimize natin yung imbalance workloads lalo na at ito po ay high volume tayo dito. So hangga't maaari po ay yun po yung may pinakamalaking impact sa product-oriented layout. Yung ma-minimize po natin yung imbalance workloads. Okay, next po tayo. Iilan na ito, class? Disadvantage ng product-oriented layout ay kung ito ay nakabisado mo na, may paghuhugutan ka na ng iyong isasagot kasi may advantages and disadvantages po dito. So ngayon, so dito po sa disadvantage ng product-oriented layout ay letter D. Lahat po yan ay disadvantage. Letter A natin, there is lack of flexibility. So tama naman po. Saan kasi tayo flexible? Sa process-oriented. Kaya disadvantage siya ng product-oriented. Letter B, high volume is required because of the large investment. Yes po, kumbaga nandoon din yung pressure na since tayo po ay product-oriented, ay talaga pong dapat ma-maximize natin na high volume po yung ating mapoproduce. And letter C, work stoppage at any one point ties up the whole operation. Malaki po yung kaunting segundo, natitigil lang po yung production. Napakalaki na pong impact niyan kasi madaming quantity yung mawawala sa suppose na mapoproduce nyo. Okay, so kaya po lahat yan ay disadvantage po ng product-oriented natin. Okay, are we good, class? Naintindihan po yan. Next. The main advantage naman, kung may disadvantage, na namang advantage? Yung ating pong low variable cost per unit. Since si product-oriented ay mayroong high volume, so it means low variable cost lang po ang meron tayo dyan. So letter E. Next, 71. In a product-oriented layout, the process of deciding how to assign tasks to workstation is referred to as what? Yung line balancing po natin. Okay? So, mayroon nag-request sa inyo na, hindi ko sure sa section ninyo, mas okay po kung separate po yung discussion ng concept sa computation. 'Di ba? Doon naman po sa recorded ko, akin naman pong ibinukod yung discussion nung computation. Pero class, actually, hindi din po pwede na talaga mismong paghiwalayin ko siya. Bakit? Kasi po, hindi nyo malalaman kung para saan ba yung computation kung inihiwalay ko po siya sa concept.
Ano, so sana po ay malinaw sa atin 'yon kung bakit gano'n yung structure. Iyon po ay para maintindihan niyo. 'Di ka sabi ko sa inyo from the start, ayun namang mga formula ay madali namang ma-search pagka kayo nasa labas na. Pero yung pag-a-analyze natin kung saan siyang senaryo applicable, yun yung kailangan niyo talagang matutunan. Kaya hindi puwedeng paghiwalayin si concepts at si computation discussion. Okay. Okay, next tayo dito. In assembly line balancing, the minimum number of workstation is lahat po yan. Lahat po yan ay nagpa-pertain sa pagkuha natin ng minimum number of workstation. So siguro may kibasa na lang po ako ng part na ito. Though hindi ko na siya masyado nga pong dinidiscuss sa inyo kasi yan naman po ay meron na kayo suppose sa background doon po sa inyong naging previous na course. Okay, next po. So ito, so in assembly line po natin, the cycle time is yung letter B po natin, yung maximum time that a product is allowed at each workstation. Okay, more on sa definition lang naman po ito. Okay? So, yun po lahat, class. Yung mga pangkaraniwang pinagkakamalian po nung iba. So, yung if ever po na hindi nasama dito yung mga nagkaroon kayo ng error, ay ano na lang, pasuyo na lang po na ating ulitin yung pagbasa sa question at baka po talagang nagkamali lang yung una nating pagkakaintindi and baka naman kaya nyo ng sagutan this time kasi tayo po ay nag-provide dito ng differences ng mga layouts natin. Ano po? So, ayun lang. May question pa po kayo, class? Sabi ng iba, "Ma'am, do'n pa din po lito sa Corelap." Ang tanong ko ay about sa concept, kung saan pa yung unclear sa inyo, ay ang sagot ay sa computation. So, okey lang naman 'yun. So, siguro advice ko na lang para po do'n sa mga students na lito pa din sa Corelap, again, balikan niyo yung recorded natin. Kung hindi enough po iyon, ay diin niyo pong intindihin ulit paano ba natin nasagutan yung ating reviewer. Kasi po, again, wala namang ihihirap or idadali. Na-provide ko naman po sa inyo yung step-by-step process. Kung kayo po ay nalilito pa doon, it means na kailangan nyo po mag-practice. Ano po, kasi kahit ilang problems yung akin pong i-provide as example sa inyo, kung hindi nyo po yan ipapractice at kung hindi nyo po kayang gawin ng kayo lang, ay talaga pong malilito at malilito po kayo. Ano, so practice po ang kulang doon pag gano'n. Okay, how about lab exercise 2? Meron po ba kayong question? Kasi you can use yung time po natin na matitira sa lab exercise 2, pero may option din naman kayo na gamitin niyo sa pag-aaral in preparation sa exam. Meron pa po bang question sa lab exercise? Wala na? Okay, so kung wala na po, yun, 1 hour lang tayo ano. So I think that's all po. Puwede na po kayo